Praise God. Praise God. We give glory to your name, Lord Jesus. You are worthy to be praised. To you alone, all the glory and honor. In Jesus' name, Amen. Good morning po sa lahat ng nagjo-join sa atin ngayong sa gawain natin. Ah, do online service ulit tayo dahil walang kuryente sa bayan ng San Jose. Pero we are super blessed na tayo ay biniyayaan ni Lord ng kakayanan na magkaroon pa rin ng service through online, FB Live. At salamat din sa Lord sa biyaya ng Zoom na bagamat hindi magkakasama sa isang lugar ngayon ay hinahayaan ng Diyos na tayo ay magkasama-sama in spirit as we gather virtually sa biyaya ng Diyos. Okay. Pwede ba sabihin nating lahat ngayon, sa biyaya ng Diyos, ako ay maraming matututunan. Ako ay matuturuan. At ako ay mapapagpala ng lahat ng aming pag-uusapan at pag-aaralan ngayong umaga. In Jesus' name, Amen. Okay, praise God. Ang lahat ng naniniwala doon sa kanyang i-declare na iyon ay bigyan mo muli ng the best na palakpak si Jesus. Okay. Ang title po ng aking i-share sa inyo ngayong umaga ay When You Have No Money. Again, ang title po ng i-share ko sa ating lahat ngayong umaga ay When You Have No Money. Ano ang dapat ginagawa, attitude ng pagwalang pera? Okay? So ako naniniwala na very interesting topic itong ating pag-uusapan today. At maaaring may ilan na makaka-relate at merong iba na relate much. Okay. When you have no money. Sabi po sa Acts chapter 3, beginning verse 1 up to verse 8. Basahin ko po sa inyo isang pangyayari sa buhay ng mga disipulo, si Pedro at si Juan. Makikita natin sa Acts chapter 3, beginning verse 1. Let me read it to you. At alam ko yan ay makikita din dyan sa ating mga screen. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." Verse 5, so the man gave them his attention, expecting to get something from them. Verse 6, then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Verse 8, he jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Makikita po natin doon sa nabasa natin na story na nangyari, na naranasan, na experience ng dalawang disipulo, si John at si Peter, na nung minsan sila ay papunta sa temple to pray. Ito po kasi ay nakaugalian na ng mga Hudyo to pray 5 times a day in the temple. Pagaling 5 beses nagpe-pray. Tayo kaya, ilang beses kaya tayo nagpe-pray? So, nung mag-aalas 3 daw ng hapon ay papunta itong dalawa, si Peter at si John, sa temple to pray. At doon daw sa temple na iyon, na ang tawag ay Beautiful, ay meron laging dinadala doong isang lumpo, pabuhat pa ng siya'y bata, ay lumpo na. Dinadala daw sa lugar na iyon, may mga natulong, binibit-bit siya doon, para siya ay makapamalimos.
Alam naman natin na nakaugalian na at dapat lamang din na yun ang ating gawin, na tuwidang tayo ay lalapit sa Diyos, ine-expect na we will do something good muna before we approach, di ba? The presence of the Lord. Na bago tayo humingi ng biyaya sa Diyos, ay dapat maging mapagbiyaya din muna tayo. And as expected, kaya naglalagay ng mga may sakit. And as of today, yung nakaugalian niya ay nananatili. Nakikita natin na tuwing araw ng pagpunta sa mga bahay-sambahan ay makakakita ka ng mga taong nangangailangan ng tulong because they are expecting that those who will go to church to pray ay meron ding kagustuhan to help. At bukod po doon, naniniwala rin po kasi kultura po ito ng mga Hudyo na they're bringing yung mga taong may sakit, may karamdaman sa lugar na kung saan marami ang nag-gather to pray to God kasi hindi lamang para humingi ng financial help, kundi para rin mag-seek ng prayer. They believe na since yun po ay temple or a prayer room or a prayer place, laging may mga pupunta doong man of God na anointed or blessed by the Lord at na maaaring isa sa mga araw na iyon ay makatapat sila ng someone who will pray for them, someone who will declare healing to them. At yun ay isa sa ini-expect nila bukod sa limos. Kaya nga tamang-tama na dumating at dumaan doon si Peter at si John at di nakatapat nga itong lumpong ito ng anointed by the Lord. Kaya sila ay tumanggap ng healing. At makikita natin doon na itong lumpo ay nag-e-expect. So very disappointed, malamang yung lalaki o yung lumpo dahil hindi yun ang ine-expect niya ang sasabihin sa kanya. Dahil ang ine-expect niya ay bibigyan siya pero ang sagot sa kanya walang pera. Pero we know the story, we heard the story. Walang perang ibinigay si Peter at si John, pero merong something siyang ibinigay. And that is the healing power of Jesus. Biniyayaan ang lumpo ng kagalingan sa pamamagitan ni Peter at ni John. At the rest of the story, narinig naman natin ng lumpo po mula sa pagkabata ay tumayo at siya ay naglulundag, naglakad, at sumama papasok sa templo upang kasama ni Peter at ni John ay sumamba rin doon. What a beautiful story. Wherein makikita natin na kahit pala walang pera, may magagawa ka. Kahit pala walang pera, pwede ka pa rin maging pagpapala sa iba. And from this story ay kukuha po tayo ng mga practical lessons na pwede nating i-apply sa ating buhay whenever we will experience yung hindi ganong kalakihang budget. Okay? Whenever we are experiencing yung araw ng buhay na hindi ganong kadami ang pera sa wallet o sa bulsa, ano ang maging attitude dapat nating mga Kristiyano? Ano ang mga dapat nating ginagawa? Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Once again, sa biyaya po ng Diyos, ang title po ng aking i-share sa inyo ay When You Have No Money. Tayo po'y mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito na biniyayaan niyo po kami na makapag-service kahit through online. And thank you sa kakayanan, sa kagustuhan, sa provision na ibinubuhos niyo sa amin para kami po ay maging able and maging willing to join these services. Lord, we pray na kayo po ang patuloy na manguna sa amin. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Patawad po, Ama. Forgive us. Cleanse us with your most precious blood. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. And this morning, O God, dalangin po namin ang patuloy niyong pagsama, patuloy niyo pong pagtuturo sa amin. Holy Spirit, you are our teacher, our mentor,
our coach. Teach us. Be with us. We need you. Bless the lips of your servant as I preach your word, and bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Hayaan niyo, Lord, na makakuha kami ng mga practical lessons from this story sa aming mga pag-uusap at pag-aaralan na mai apply namin sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. And to your loving hands, we entrust and dedicate this service. Pagpalain niyo po ang lahat ng maaabot, makakarinig ng lahat ng aming mapapag-usapan ngayong umaga. At higit sa lahat, kayo po ang tanging maluwalhati, mapapuri at mataas sa umagang ito. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpakan po ulit natin si Jesus. Okay. Everybody say, when you have no money. Yeah. Ano ba ang kadalasang nagiging reaction o attitude o gawain ng mga taong walang pera? Okay. Sabi nung isa, Pastor, hindi ako makarelate kasi never naman ako nawalan ng pera. Most especially, literaling walang pera. Ang pinag-uusapan po natin dito, church, ay hindi literaling walang pera. Kasi ang maganda example dito na rin ay si Peter and si John. By that day, maaaring wala lang silang perang dala. But not necessarily mean na wala talaga as in zero balance, zero pera. Lahat naman tayo, kahit pa merong mga nababanggit na nasasabi tayo wala akong pera, pero not literally walang pera. Meron pa rin naman. Hindi lang nagpapakaubos. It just happened na ang budget ay limited. At most of the time, ang term ay walang pera. Okay? Unless, meron talagang nanonood or nagjo-join sa atin ngayon na literally walang pera. Ayan mo. Magkakapera ka at God will provide. Okay? Okay. Ano ba ang nangyayari? Madalas nakikita natin, isa sa pinaka madalas na nagiging attitude ng taong gipet ay malungkutin. Okay? May mga kilala ka ba na kapag walang pera ay sad boy, sad girl? Lagi na lang lulungkoy-lungkoy at lagi na lang ang iniisip ay hindi makatulong? Okay, nakakalungkot naman talaga yung hindi makatulong. Pero alam niyo po ba na sa mga panahon na wala kang income, wala kang pera, wala kang enough budget for yourself or for other people para makatulong ka, hindi po talaga healthy ang maging sad boy o sad girl o malulungkutin. Bakit? Saan ka nakakita ng malungkutin na fruitful? Okay? At sa akin pong napansin, sa buhay na ito, ang mga malulungkutin po ay hindi rin basta-basta nakakakita ng opportunities. Bakit? Kasi usually, pag malungkutin, ay nagmumukmuk sa bahay, nag-i-stay sa bahay. Ano ba namang makikita mong opportunity sa bahay? Yung mga nasa labas na ay naghahanap pa rin ng opportunities to earn and to be blessed. Ano pa ba naman yung nasa bahay? So yan, ang unang-unang mapapansin mo sa mga gipet o sa mga limited ang budget ay malulungkutin. Ano pa? Bukod sa pagiging malungkutin ay nagiging madamot. Okay? Ano sabi ko? Ididiin ko, kung may tinatamaan man, ay bato-bato sa langit, tama at magbago, madamot. Okay? Kuripot. Pastor, hindi naman po ako talaga kuripot. Nangyari nga lang, napatapat na limited ang budget. Alam nyo ba, na hindi naman kailangan laging maging generous sa pera kung hindi naman talaga able. But you can be generous in other things. Actually, mamaya yan ang mga pag-uusapan natin. Ano pa? Bukod sa malulungkutin at nagiging madamot, ano pa? Para bagang nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Kaya lagi pong pinapaalala sa atin na sa Diyos at sa biyaya niya umasa at kunin ang pag-asa at kagalakan sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Kasi nga, kapag sa pera natin kinuha ang kaligayahan natin, ang pag-asa natin, not only to pera, but to all other things na sabi nga ng Bible ay lilipas at mawawala. Lagi at lagi ka malulungkot. Ewan ko pero ito napansin ko nga rin hindi naman sa nilalahat pero kadalasan at marami ay gayaan. Para bagang end of the world na.
pag walang pera. Okay? Don't get me wrong. Ang pera po ay kailangan. Yan ay mahalaga. Ba, kahirap ka naman nga ng pupunta ka sa tindahan at bibili ka ng dilata at sasabihin mong ang ibabayad mo ay Bible verse. Kahirap din naman. Ano, nabibili ka ng pandesal, so magpapandesal at sasabihin mo ay pabili ako ng 20 piraso at ito ang aking ibabayad sa iyo. Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat pandesal na inilalako mo. Di ba? Hindi naman po pwede na ganon. So, money is necessary. But money ay hindi enough na reason para ikaw ay maging masaya. I mean, ay ibig sabihin dito, kung wala kang pera ay huwag kang mawalan ng pag-asa kasi hindi pa naman end of the world. Yung iba kasi, pastor, wala wala pa akong pera, ako'y nahihirapan ng mag-isip, katapusan na. Bakit? Katapusan na ng mundo? Hindi po, katapusan na. Marami ng bayarin, magbabayad na ng upa, magbabayad na ng kuryente, magbabayad na ng mga bayarin. Katapusan na. Okay? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Maaaring may ilan sa atin ngayong nagjo-join dito, nabayaran na, pero wala pang pambayad na hawak at relate much ka. Kasi ang topic natin ay when you have no money. Huwag kang mawawala, makinig ka. Kasi mamayang kaduluduluhan ko sasabihin kung paano ka magkakapera. Oh, hindi po ito scam. At hindi rin po ito something to do with investment or what. This is more than an investment. So, stay tuned. Ano? At para malaman mo kung paano. Okay, so much for that. Yan yung mga usual. Actually, marami pa. Yung iba, pag walang pera ay hindi nagkakakain. Masyado tinitipid na sarili. Ano? Talagang pwede namang, alam nyo, hindi masamang magtipid. Wag lang namang OA. Okay? Anong ginagawa ng isa? Ako hindi nakain. Bakit ako nagtitipid? Mamamatay ka. Okay, so wag OA. Pwede magtipid, di masama magtipid, wag OA. Okay? Ano pa? Marami. Pero enough to say, yan po yung mga kadalasang nagiging attitude, gawain ng taong walang pera o limited ang financial capability. Okay? Actually, lumilipas naman yan. Hindi man laging ganun. Ano? Pero sa mga panahon o pagkakataon na ganyan, na limited lamang ang iyong kakayanan to spend, like what Peter and John experienced in that story, ano ang dapat nating attitude o ginagawa? Ayan. Pag-usapan natin ngayon, 3 bagay lang naman ito. Number one, don't be shy. Sabi ko sa inyo, practical lang lahat ng pag-uusapan natin today. When you have no money, don't be shy. Isa sa mga reaction pa po madalas nating nakikita sa mga gipit o kulang ang budget o kulang ang pera, yung hindi naman sa mahiyain, kundi talaga lamang merong pagkakataon na nakakakitaan mo sila ng insecurities. Everybody say, pag wala bang pera ay insecure? Ayan. Pwede mong tanungin na sarili mo, pag wala ba akong pera, ay insecure ba ako? Ayan. Kasi, insecurities, yan ang madalas natin nakikita at napapansin. Paano ko po ito nasabi? Basahin natin yung verse. Acts chapter 3, verses 5 to 6. Acts chapter 3, verses 5 and 6. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, silver or gold, I do not have. Okay? Tingnan muna natin yung first verse and verse 5. Ang sabi po roon, so the man gave them his attention, expecting to get something from them. Sino po yung nakaranas na rito nung magkakatropa kayo at nag-e-expect yung mga tropa mong meron ka kasi nasanay silang lagi kang meron, pero napatapat na nung araw na iyo'y wala ka. Okay? At they are expecting. At dahil insecure at ayaw ipaalam o iparating sa mga kasama,
na siya ay gipit by that day, anong gagawin? Kahit out of budget, pipilitin, wag lang mapahiya. At yay maling-mali. Yay maling-mali. Kaya nga that's the number one na gusto kong i-share sa inyo, ano. Kapag ikaw ay kulang sa budget, don't be shy. Don't be shy to admit na limited. Di naman lagi eh. Okay? Wag matatakot na mapahiya. Kasi, ito gustong makita nyo ha. Kung yung mga kasama mong yung nagpapalibre or nag-expect something from you ay totoo mong mga kaibigan, they will surely understand. Okay? Kaya wag magpasubo sa sarili. Alam niyo ba yung lagi na lang sinusubo ang sarili? Meron mga ganon, wag lang mapahiya. Wag lang mapahiya. Kahit out of budget. Oh, ito, gusto niyo ito, sige. Pero iisip-isip, naku, husay na. Mahirap na. Di ba? Naalala niyo yung kwento alam niyo ba yung kwento nung isang binata na inutusan ng ama na magbayad ng kuryente? Kikwento ko sa inyo ng mabilis. May isa pong binata na inutusan ng kanyang tatay na magbayad ng kuryente. So, ipinadala sa kanya ang pera at sinabi, Tutoy, kayo magbayad ng kuryente ha, ikaw na may pabayan din. Isabay mo na are. Magbayad ka ng kuryente natin para hindi tayo mapuputulan. Okay po, sige tatay. Pagdating sa bayan ng binata, ay nakita niya ang kanyang mga katropa. At nagkaya, all you have to do is to join in this raffle promo worth ganito, ganyan. So, yung mga barkada, palibasa yung mga able, di nagsibili ng mga raffle ticket at naghahangad na makapanalo ng sasakyan. At dahil nga sa ayaw mapahiya nitong isa ay nakisali. Ano ang ipinambayad sa raffle ticket? Pambayad sa kuryente. So to make the long story longer, joke lang, short. Muwi po sa bahay ang binata at sinabi sa kanyang tatay ang magandang balita. Ano sabi niya? Tatay, hindi pa ako nakabayad ng kuryente. Bakit? Kami po ay nagkayayaan. Ay bilihan ho ng raffle ticket yung aking mga kaibigan at ang pananalunan ho yung sasakyan. Ano nangyari? Ako ho'y napapahiya. Yan ang baga sinasabi. Ako ho'y napapahiya at baka ho ako'y mapintasan. Di ako ho'y bumili rin. Anong ibinili mo? Yun ang pambayad sa kuryente. Usay. Ay di nabugbog ho ng tatay yung kanyang anak at dahil nga sa ganyang ginawa. At makalipas po ang ilang araw, ay mayroon pong dumating na isang napakagarang sasakyan sa harapan po ng bahay ng binata ng kanyang pamilya. Nakita nila isang napakagarang sasakyan at bumubusina sa tapat nila. At sila po ay nagpalakpakan at naghagulgulan at sinasabi, wow! Napaiyak po sila dahil nakita nila isang napakagara at bagong sasakyan ang bumubusina sa tapat ng kanilang bahay. At kaya po sila napaiyak ay dahil yun palang sasakyang iyon ay sasakyan ng taga-electric cooperative ng kanilang bayan at naroroon upang putulan na sila ng kuryente dahil sa hindi sila nakabayad. Kaya nga, yung binata na ayaw mapahiya ay muling binugbog ng kanyang tatay. Ano po ang lesson doon? Ang lesson doon ay wala lang. Hindi, meron pa. May lesson po. Ang lesson, lagi talagang may consequence na na-experience yang mga ayaw mapahiya. Yan. Hindi ka nga napahiya sa barkada. Yung binata ay hindi napahiya sa barkada. Wala akong pera. Kaya ba natin yon? Or marami tayong reservation. Ay, naku, nakakahiya naman. Ay, naku, ayoko naman nang ako'y malilabel nang ako'y kuripot. Hindi ka kuripot, friend.
Nagiging honest ka lang. Kesa naman gagastos ka out of budget. Kesa naman, para lang di mapahiya, ay yung may pinaglalaanan ay siya mong gagamitin, wag lang mapahiya. Okay? Kaya hindi ako masyadong nagpapabor doon sa mga yung kahit walang-wala naman talaga or wala sa budget or hindi naman talaga able financially, ay pipiliting magpahanda, magkaroon ng mga okasyon, at malaman-laman mo isa naman galing ang ginastos, inutang. Ay, nakakalungkot yon. Kung ano lamang ang kaya, yun lamang. Sabi nga ay kung maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Okay? Hindi mo kailangang higitin ang maikling kumot hanggang mapunit ito. Para lamang, makahiga ka nang hindi nakabaluktot. Okay? Sabi naman ng iba, ay pagka nga ho masagana ay tipid na, ay pagkagaho wala ay tipid na. Pagkagaho masagana, tipid pa rin. Siyempre, pag masagana ka, enjoy. Pero kapag ka naman hindi ka masagana, ay huwag ka naman laging nag-i-enjoy pa din. Kasi nga, mahirap din namang mag-enjoy nang hindi masagana kasi after that, lungkot. Daming utang, madaming babayaran, yung supposed to be dapat binayaran ng budget na yun na hindi nabayaran. Nakakalungkot yan. Pastor, kasi po nag-e-expect sila. Balikan natin si Peter. Ano ba ang sabi dito sa verse 5? So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Yan ang nakaka-pressure, yung may nag-e-expect. Nasanay sila sa'yo na ikaw ay laging may ibinibigay. At ikaw na may nasanay din na you always get that good feeling na ikaw ay nagbibigay. Okay? Pero again, church, maging practical tayo. Kung wala, anong magagawa? Okay? Huwag pilitin. Huwag matakot mapahiya. Again, sabi ko nga sa inyo, kung mahal talaga kayo ng mga yat, hindi kayo tinitingnan as cash cow. Alam niyo yan? Hindi kayo tinitingnan na hingian lamang, kundi talagang kayo'y mahal. Surely, kapag sinabi mong wala ka ngayon, they will understand. Okay? They will understand. Yung iba kasi naman, kaya napapahiya kasi nga, masyado namang ibinubulgar, ibinobroadcast kung ano yung mga meron sila. Ay, talaga namang kitang-kita sa social media, kagagara, kakikisig, kain dito, kain diyan. Pag nalapitan, sasabihin, walang pera. Parang hindi naman kapani-paniwala. Kaya sa isang banda rin po ng ating pag-uusap na ito, ay huwag din namang masyadong proud kapag maraming blessing. Yung iba kasi, at pinag-usapan natin kasi dito, pag limited, don't be shy. Pero, the other side of the coin, pag masagana rin naman, hindi mo naman kailangang i-broadcast lahat. Okay? Hindi mo kailangang maging masyadong public figure. Nakatikim lamang ng milk tea. Talaga namang in-upload pa, minay-day pa, pinrofile picture ay naka-wall pa. Aba naman. So, wag naman kayo, pagkalandakan. Para naman hindi mahirap para sa iyong umamin kapag dumadaan ka naman doon sa panahong wala. Okay? Huwag magpahirapan ang sarili mo. Huwag mong itaas ang expectations ng marami sa'yo, kaya't mahihirapan ka na aminin pag may mga pagkakataong ikaw na may dumadaan sa wala. Okay? So again, don't be shy. Kung kulang ang budget, okay lang. Let's be like Peter. May nag-e-expect pero hindi siya natakot, hindi siya nahiyang aminin, sabihin ang kalagayan niya. Wala akong pera. Wala akong pera. Okay? Sensya ka na. Wala akong pera. At hindi ako nahihiyang ako walang pera. Dahil dumadaan lang naman yan. Mga kapatid, kung wala kang pera ngayon, huwag kang mahiya. Dumadaan lang yan. Okay? Saka alam mo ang lamang mo bilang Kristiyano, maaaring cashless ka ngayon, pero mayaman ka talaga. Okay? Alam niyo yung mga mayayaman, hindi naman laging may dalang pera yan.
Usually, pag mayaman nga, walang cash. Puro card. Okay? Ngayon nga, Gcash na lang. Oh, wala ka mang pera sa wallet, pero i-check mo naman yung Gcash niya, ang dami laman. Okay? Eh, pastor, bakit nagtitipid pa rin? Choice. Sabi nga nung isang pinsan ko sa kanyang isang post sa kanyang social media account, hindi ako kuripot, marunong lang akong magtipid. Kasi nga, pag ako naman nawalan ng pera, hindi mo naman ako bibigyan. May sense, may point. Oo nga naman. And again, basta't ikaw nga ay mahal niyan at tunay na kaibigan niyan, lagi niyang mauunawaan. Okay? Oh. So again, bagong mag-proceed sa number 2, church, kung ikaw ay financially challenged today, don't be shy. Be proud. Bakit? Kasi ako'y naniniwala na yung mga wala ngayon, magkakaroon mamaya. Yung mga wala today, magkakaroon bukas. Yung mga kulang today, ay pupunuan niya ng Diyos. Ano? Naalala niyo ba ang kwento nung si Jesus ay kasama pa rin niya si Peter at namumroblema si Peter? Sabi ni Peter, Jesus, sinisingil ho tayo ng tax. May pera daw tayo. Ano sinagot ni Jesus? Sumagot pa si Jesus ng wala? Hindi. Sumagot ba si Jesus ng meron? Hindi rin. Ano sinagot ni Jesus? Pumunta ka sa lawa, manghuli ka ng isda. Okay? Pagkahuli mo, yung unang isda doon, buksan mo ang bibig, may pera doon. Pambayad ng buwis mo at buwis ko. Galing. Ano ibig sabihin? Anong lesson dyan na gusto kong makita ninyo? Hindi porket wala kang nakikitang pera ngayon, wala ka talagang pera. If it is God's timing for you na magkaroon na ng budget, depende sa kailangan mo, God will provide. Okay? Yun nakakatuwa sa Diyos eh. Maaring wala kang hawak ngayon o maaring sapat-sapat lamang o baka nga kulang ang hawak mo ngayon, pero kapag may pangangailangan na, God will provide. Amen? So, pwedeng try mo. Mamaya, after this service, pumunta ka sa Sapa o sa ilog. Gusto ko naman malapit na yung tubig sa inyo. At manghuli ka ng isda. At pagbukas mo ng bibig noon, malay mo, baka nakalunok yon ng 1,000 piso. Hindi natin alam. Pastor, palakaho ang nahuli ko. Malay mo. O kaya naman, itry mong halikan. Baka maging prinsipe ng buhay mo. Number 2. Ano ang dapat nating magiging attitude o ginagawa when you have no money? So number 1, don't be shy. Number 2, do beautiful deeds. Do beautiful deeds. Okay? Lilinawin ko lang po para sa mga boys, hindi po look for beautiful girls. Ang sabi ko, do beautiful deeds. Okay? Baka kasi iba ang nasa isip ng ating mga binata eh. Ayun, sabi ni Pastor, pag wala daw pera, look for beautiful girls. Look for beautiful girls. Mukha naman kahit may pera or may budget, parang yun pa rin naman ang binabrowse sa social media. Pastor, ibahin niyo po ako. Nuts daw. Meron ako mga kilala, nagpipigil ng tawa para hindi mahalata. Anyway, sabi po sa Acts chapter 3 verse 1, one day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Once again, let me read to you Acts chapter 3 verse 1. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Ano makikita niyo doon? You know the story. Walang dalang pera o walang pera si Peter and John that day. Pero ano napansin niyo? Kahit walang pera, nagpe-pray. Ano sabi ko? Kahit walang pera, nagpe-pray. Okay? So this is one of the beautiful deeds na makikita ninyo in this story. Na in spite ng kalagayan ng dalawa na sila ay financially challenged that day, pero pinili nila na parangalan at papurihan at manalangin sa Diyos sa halip na magmukmok at malungkot at maburyong at maburido sa buhay. Mga kapatid, kapag ka tayo po ay financially challenged, ano ginagawa mo?
Are you doing beautiful deeds? Are you doing beautiful things? Anong ginagawa mo? It's a matter of choice. Ano? Yung iba kasi naman, pagka budget challenge, ay restless. Talaga namang hapit, kayod, kabayo, trabaho dito, trabaho doon, hanap ng mapapag-sidelinean. That's not bad. Pero, wag mong immense effort. Wag mong brasuhin. If you truly believe that it is your Father in heaven who will provide for you, then do your best and let God do the rest. And you also rest. Okay? Yung karugtong noon eh. Iba kasi hanggang dun lang sa let God do the rest. And you do your best and you rest. Okay? Ika'y pumahinga. Panatag mo ang isip mo. Huwag mong buryungin ang sarili mo sa pag-produce ng pera kung wala pa naman talaga. Darating yan. God will provide. Amen ba? Diba? Eh, may kilala ako ilang araw hindi nakakapasok sa trabaho at dahil ng may mga nagiging sitwasyon eh. Dahil sa sitwasyon eh. Kaya hindi nakakakuha ng kanyang sweldo. Di parang napapaisip na rin papaano dahil syempre limited ang budget at yun ang doon kinukuha at yun ang inaasahan na panggastos para sa pamilya. Pero ano nangyari? Kahit ganun ang sitwasyon, the Lord is doing something. The Lord is always doing something. Meron at meron siyang ginagawa sa ating mga buhay. God provide. At yung taong yon, bagamat hanggang ngayon hindi pa rin nakakapasok sa kanyang trabaho, ay hindi naman nagugutom at ang kanyang pamilya. Bakit? Because God bless them. May mga taong nakapaligid sa kanila, may mga opportunities na ibinibigay for them to earn and to be blessed. Ang punto ko rito, sa halip na maburyong ka, sa halip na magmukmuk ka, do beautiful things. Do fruitful things. Do things that can help you to earn, to be blessed, o kung hindi ka man magkakapera dyan, to be relaxed and to be happy in life. Okay? Like what Peter and John did. Sa halip magmukmok, kahit walang pera, anong ginawa nila? At yun naman talaga ang dapat ginagawa ng mga Kristiyano, nag-pray. So that prayer ay isa sa mga beautiful deeds na dapat at pwede mong gawin when you have no money. Ano pa? Verse 2. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful. Yan. So kung makita nyo dito, yung being carried to the temple gate. Ayan, being carried. Ano pa? Tutuloy natin yung verse ha. O babasahin ko na lang uli ng buo para mas malinaw. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. Okay? Hindi po si Peter andyan ang bida dito sa verse na ito ngayon. At hindi rin yung lumpo. Sino po? Yung hindi na pinangalanan na nagdadala sa lumpo sa tabi ng temple. Pastor, hindi ka ho yung lumpong napunta ro ng kanya. Lumpo nga eh. Ibig sabihin may nagdadala sa kanya doon, may tumutulong sa kanya. Ano? Hindi na napangalanan, hindi na nabanggit kung lalaki ba o babae ang mahalaga, may nagdadala. At ako'y naniniwala na ang taong yung pinagpala ng Diyos dahil sa kanyang ginawa doon sa lumpo. Na araw-araw, dinadala daw ng tao yung lumpo sa tabi ng templo. Okay? Alam nyo, huwag kang mananawang tumulong. Huwag kang mananawang tumulong, kapatid. At alam mo ba na pwede ka pa rin tumulong kahit wala kang budget? Yes. Listen to this. Lack of money does not equate inability to help. Yung palang kakulangan sa pera ay hindi nangangahulugang hindi ka na makakatulong. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay pera ang kailangan para tayo'y makatulong. At hindi laging sa lahat ng panahon ay pera ang kailangan ng humihingi ng tulong sa iyo. Minsan pa nga, pag may lumapit sa iyo
asking for your time, or asking for your counsel, or asking for your advice, at inabutan mo ng pera, di ba? Minsan ngayon nakaka-insulto at nakakalungkot pa yun sa kanila. Kasi nga, ang dating, ay akala mo ba, ay basta ako'y lumapit sa iyo, pera mo ang kailangan ko. Okay? So, hindi laging pera ang kailangan. Ano? At mamaya mas palalawigin pa natin yan sa number 3. But again, gusto ko makita nyo doon sa verse 2 na merong tumutulong doon sa lumpo. Maaaring sinasabi nung natulong na ito, brother, ay wala naman akong maibigay sa iyo yung financial help at ako naman ay talagang sapat-sapat din lang sa pamilya ang meron ako. Ano? Pero itong isang bagay na itong gagawin ko sa iyo. Araw-araw, ako ang tutulong sa iyo para ikaw ay makapunta doon sa tabi ng temple. Di man kita matulungan financially sa pamamagitan nitong parang ito ay ariin mong ito ang aking tulong sa iyo. Di ba? Paano ko nasabing yung tumutulong doon sa lumpo ay financially challenged din? Kasi kung may kaya yon, di sana hindi na niya dinadala sa tabi ng temple yun, sabihin na may ako nang bahala sa iyo. Ako na magpapakain sa iyo, ako na magtutustos sa iyong pangangailangan. Pero kaya nga't nasabi kong financially challenged din malamang yung tumutulong kasi bakit dinadala pa niya doon para manghingi kung kaya naman niyang bigyan? Nakita niyo? Kaya mapakaganda talaga na kapag tayo po ay nagbabasa ng mga verses in the Bible ay talagang ninanamnam natin para makita natin at na makuha natin yung mga aral na gustong ituro ng Diyos sa atin sa kanyang mga pangungusap. Okay. So again, not necessary kapag ka walang pera ay hindi ka na makakatulong. You can do beautiful deeds. You can help other people. Verse 7, Acts chapter 3 verse 7, taking him by the right hand, he helped him up. And instantly the man's feet and ankles became strong. Gusto ko makita nyo rito yung taking him by the right hand. Everybody say right hand. Ang gusto ko makita nyo doon, nung tumulong si Peter, ang ginamit niya ay kanang kamay. At para sa akin, ang dating na lesson na ito, hindi siya nagsettle for less. He gave his best. Kasi usually, ang kanang kamay po ang malakas na kamay. Hindi naman sa lahat, kasi may mga kaliwete, meron din namang right and left, parehong malakas. Pero usually sa tao, ang malakas ay yung kanyang kanan. At yung kanang kamay ang iniabot ni Pedro upang itulong sa pagtayo ng lumpo. Ang gusto ko makita nyo doon ay yung pagtulong na hindi nagsettle for less. Pagtulong na hindi nagtitipid ng quality ng service. Yung iba kasi, pag sinabing tulong, libre naman yan, hindi kung ano na lang ang may gawa ko. Pero gusto din naman po ng Diyos sa ating mga buhay na makitaan tayo na kapag tayo ay magtutulong na rin lang, mag-extend na rin lang tayo ng assistance sa kapwa natin, do not settle for less. Huwag mo nang tipirin. Hindi na nga financial na tulong ang ibibigay mo, service o pagtulong na literal nga lamang or help. And then, huwag tayo magtipid. Okay? Okay ba yon? Ay, wala akong may itulong diyan. Ako na lang ang magbabantay. Di ba? Anong ginawa naman? Bantay sa lakay. Di ba? Narito yung mga naka-experience na ng setup sa pamilya na kapag yung magulang ay nagkakasakit, yung mga anak ay pauyuhan sa pag-aalaga. Pauyuhan sa turuan, sa pag-aalaga o sa pagtulong sa magulang. Diba? Merong ganon. Siyempre, ang laging ine-expect mong tutulong dyan financially ay yung mga nakakaluwag. Halimbawa, ay kayo ay 4 na magkakapatid at yung panganay ang nakakaluwag, so talagang siyang ine-expect na tutulong sa mga financial matters. At ikaw namang kapatid na hindi makatulong financially dahil nga ang iyong sitwasyon ngayon ay hindi pa kaluwagan, pwede ka pa rin tumulong in some other ways. Ikaw ang magbantay sa ospital. Ikaw ang mag-assist doon. Ang nakakalungkot kasi minsan,
Iniasa na doon sa isang kapatid na siya ang magbabayad. Doon pa rin iniaasa yung pag-aalaga At ano naman ikaw? Di ako taga-ligalig. Malaking tulong yung ligalig mo. Lalo lang nakaka-stress. So kailangan din naman, extend your help and do your best. Okay? Yung isa sabi, siya sige, hindi rin naman ako makakatulong sa pera, ako na lang ang mag-a-assist sa nanay, sa tatay, ako na lang magbabantay sa ospital. Bantay nga rin lang. Madaratnan mo doon, tulog na tulog sa kama, yung bantay at ang gising yung pasyente, sino ba talagang binabantayan? So, do your best naman. When you're helping, give your right hand. Ang ibig sabihin nun, do your best. Do not settle for less. Okay? Again, ang pinag-uusapan natin dito, what you can do when you have no money, you can help. You can extend service. You can extend help. Ano pa? Verse 8. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Alam mo, isa pang pwede mong gawin kung wala kang pera, ay yung mag-spend ka ng time sa mga taong they need your time. They need your presence. Pwede yun. Sa tingin ninyo, may tropa talagang tunay etong lumpo? Bukod doon sa nagdadala lagi sa kanya, wala nang iba. At most likely, dahil ito'y lumpo, ay may problema siya sa pag-maintain ng kanyang hygiene. Maaaring yan maghapon na diyan sa may tabi ng templo at hindi nakakaligo o kung makaligo, may hindi ayos dahil lumpo nga And do you think mayroon pang mag-a-assist dyan kapag kayan ay nakakaramdam ng pagbabanyo? May mag-a-assist ba dyan? Wala. So malamang, doon na din sa kung saan siya nakalugmok. Doon na din. Sa madaling salita, hindi yan kaaya-ayang lapitan at barkadahin. Okay? Pero anong gusto ko mapansin ninyo on verse 8? Ang sabi po doon, then he went with them into the temple courts. Sinong with them? Si Peter at si John. Isinama po ni Peter at John yung lumpo, yung dating lumpo, papasok ng templo at magkakasama po silang nag-worship doon. Diba? Ano ang makikita natin doon? Oo, walang pera si Peter at si John. Pero kaya nilang magbigay at magpakita ng love by accompanying si lumpo dati. Alam mo, ang presence mo ay pagpapala. Ang presence mo ay malaking tulong. Ang pagsama mo, pag-spend mo ng time sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa, kahit hindi ka karamihan ng budget ngayon, ay malaki ng tulong sa kanila. Okay? Oo nga, Pastor. Kaya po ako'y laging napunta sa kanila Dahil alam ko pong ang presence ko ay malaking tulong, pakiramdaman mo rin naman. At i-check mo rin naman ang puso mo. Dahil baka naman kaya lagi ka napunta doon dahil nakakalibre ka ng kain, dahil nga sabi mo wala kang pera, ay baka naman hindi ka na blessing at baka burden ka na. Pakiramdaman mo din. Yung lagi ka na lang nadating doon kung kailan oras ng pagkain at napakagaling mong tumiming, pakiramdaman mo rin naman. Baka naman hindi na kailangan ng presence mo. Okay? So, hayaan mong ikaw ay maging kalakasan ng iba sa pamamagitan ng pag-spend ng quality time with them. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4, 2 Corinthians chapter 1 verse 4, who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Tayo daw na tumanggap ng comfort sa ating mga pinagdaanan ay dapat din namang magparanas o magbigay ng comfort sa mga may pinagdaraanan. Kagaya ng comfort na ating natanggap galing sa Diyos. Diba? So, the Bible is expecting pala na kapag tayo po ay nakaka-receive ng comfort, we should give also comfort to other people. Amen?
Ito po ang mapapansin ninyo at ito'y katotohanan sa buhay. Hindi naman lagi na nangangailangan ka ng comfort, ano? Pero, tatandaan natin na when you're not in great need of comfort, therefore you need to comfort someone. Kapag sa mga oras o panahon na hindi ka nangangailangan ng comfort dahil ikay malakas, malamang yun naman ang panahon para ikaw naman ang magbigay ng comfort doon sa mga nangangailangan nito. Amen? And sometimes, even if you are not so good, feeling good, in your life, or your situation is not so good, still, help. Bakit? Mag-iintay ka pa ba ng talagang kaginhawahan sa buhay bago ka tumulong? Bago ka magsimulang tumulong? Di ba? Di ba mas maganda na yung nagtatanim na tayo habang hindi pa talagang ganun ka sagana, na sa gayon sa mga susunod na panahon yung mini-expect ka nga anihin. Hindi sa mga kapwang tinulungan, kundi sa Diyos na iyong pinautang. Yes, tama po ang narinig ninyo. Dahil mamaya mababanggit natin yung verse na yan, ang tumutulong sa mahirap ay nagpapautang sa Diyos. At ang Diyos po ang magbabayad, ang Diyos po ang magpapabawi sa atin. Amen. Okay. Sa Job chapter 2, verse 11. Job chapter 2, verse 11 is napakagandang example ng mga kaibigang nagiging pagpapala sa isang kaibigan. Job chapter 2, verse 11 says, when Job's 3 friends, Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamatite, heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and meet together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. Nung nabalitaan ng mga kaibigan ni Job ang kanyang na-experience, ang kanyang nararanasan, ang kanyang pinagdaraanan, sila pong tatlo ay nag-usap-usap at nagkasundo at ang sabi, pupuntahan natin si Job at i-comfort natin sa kanya siya. Okay? Ang sarap naman magkaroon ng mga kaibigan na gayon. Na nag-uusap, nagdi-decide, na pupuntahan natin, tayo i-comfort natin. Okay? So again, hindi kailangan na kailangang may pera ka at marami kang pera para ikaw ay maging pagpapala. You can be a blessing in so many ways. You can do beautiful deeds even if wala kang pera. Amen? Sabi po sa Matthew chapter 26 verse 38, Matthew 26 verse 38, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Nakita niyo na kahit si Jesus ay humingi ng presence ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga disciples. Pagpapakita lamang na tayo na mismo ay dadaan doon sa mga pagkakataong kailangan natin ng presence ng ating mga kaibigan. Pagpapakita rin na hindi lamang laging yung pera mo o yung blessing mo or financial ability mo ang kailangan ng kaibigan mo o ng kapwa mo. Your presence ay napakalaking bagay. Di mo naman pwede sabihin your presence is heaven to me. Kasi your presence is heaven to me ay yung presence ni Lord yun. Yung sinasabi sa kantang na yun. Amen? Okay. So that's number 2. What we can do when we have no money? Do beautiful deeds. Do fruitful things. Do deeds that can glorify the Lord. At huwag mong piliing magmukmok, malungkot o maaburido sa buhay ng dahil lang sa ikaw ay less budgeted ngayon. Piliin mo pa rin na maging kapaki-pakinabang at makapagbigay ng luwalhati sa Diyos. Amen. Number 3 na tayo, and this will be the last point for today. But then, bago tayo magpatuloy, konting recap lamang. What is number 1? What we can do when we have no money? Number 1, don't be shy. Huwag may kahiya ang iyong kalagayan. Aminin mo at huwag kang maging insecure. Mas mabuti pa rin yang alam nila ang katotohanan dahil hindi naman mananatiling ganyan. At kaysa naman ikaw ay mapasubo dahil ayaw mo lang mapahiya. So don't be shy. Number 2, do beautiful deeds. And lastly, number 3, share what you have. Share what you have. Kung anong meron ka, di yun ang i-share mo. Kung anong meron ka, yun ang itulong mo.
bakit mo ba pipiliting magbigay ng pera kung ikaw mismo'y wala noon? Ang hirap ibigay ng wala ka. You cannot give what you do not have. Okay? So kung wala kang budget ngayon, huwag mong piliting pera ang ibigay. But you can share something that you have. Laging meron kang something dyan. Okay? Laging meron kang something dyan. Naalala ko yung sabi ni Jesus, pag mayroon kang 2 tunika, ibigay mo ang isa. Diba? Ano ba yung tunika? Yun yung parang balabal. Parang damit. Ano? At ang sabi ni Jesus, pag meron kang 2, ibigay mo ang isa. Ano ibig sabihin nun? Kung ano meron ka, di yun ay share mo. Narinig nyo ba sinabi ni Jesus na kung may 2 kang tunika, bigyan mo ng tinapay. Wala nang tinapay. Kung meron kang 2 tunika, bigyan mo ng chariot. Aba, ay big time. Kasi nung time na yun, yun ang mga mamahaling sasakyan. Ay, kung anong meron ka, yun ang ibigay mo. Alam niyo pa ba, ang Diyos, ito napansin ko, mahilig siyang magtanong na kung anong meron ka. Nagtatanong siya, anong nasa kamay mo? Anong meron ka ngayon? Anong hawak mo? Di ba? Bakit? Kasi nga, alam ng Diyos na very practical. Kung anong meron ka, yun lang ang kaya mong ibigay. So, wag mong piliting ibigay ang wala ka. So, share what you have. When you have no money, wag mong piliting mag-share ng money if you don't have money. Share what you have. Okay? Sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verses 18 and 19, 1 Timothy chapter 6 verses 18 and 19, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Verse 19, in this way they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Tinuturuan po ni Pablo si Timothy at ang sinasabi, utusan mo ang mga mayayaman na sila ay gumawa ng mabubuti at sila ay magpakayaman sa mabubuting gawa. Yan. So kung i-apply naman natin yun ngayon sa ating pinag-uusapan, kung ikaw ay less budgeted ngayon, still, you can be rich in good deeds. Okay? Lagi ka pa rin makakatulong at maging generous and willing daw to share. Okay? Alam niyo, walang ibang paraan para makaipon ng kayamanan sa langit, kundi ang magbigay. Sabi ko, walang ibang paraan para makapag-ipon sa langit, kundi ang magbigay. Pastor, relate much nga ako sa topic natin. Wala naman akong masyadong budget. Anong ibibigay ko? Sabi ko nga sa inyo, you can always have something in you na pwede mong i-share, not necessarily laging pera. Okay? Baka meron ka diyang mga matatagal na nag-i-stay sa cabinet mo, mga magagandang damit. Kaya lang, kahit anong pilit mo, kahit anong diet mo, hindi na talaga kasya sa'yo. Di ba? Alam mo, kung buo pa rin naman yan, maganda pa rin naman yan, and for sure, maganda yan, kaya hindi mo mabitaw-bitawan, kaya kahit sikip na sa'yo, nasa cabinet mo pa rin, pwede mo na yang i-share. Okay? May sasabihin ako sa inyo, church, pag matagal na yan sa cabinet mo, at hindi mo naman ginagamit, hindi na yan sa'yo. Ulitin ko ha, pag matagal na yan sa iyong cabinet at di mo naman ginagamit, hindi na yan sa'yo. Ibigay mo na, i-share mo na. Okay? At ang magdi-decide niyan ay ikaw, hindi yung gustong makakuha. Yung iba kasi, si malamang nag-a-agree nga yun sa sinasabi ko. Oo nga, ibigay mo na sa akin yung pinahiram mo, hindi mo naman ginagamit yan. Ano bang usapan? Hiram. O, di tumigil ka, hiram pala eh. Magkusa. Yung ikaw na may-ari ang magdi-decide niyan. Pero ang punto ko ito, church, marami kang pwedeng i-share. So ako naniniwala after this service maghahalwat ka ng cabinet mo, At kung mayaman-yaman naman yamanin ng wardrobe. Naks naman. Check. At marami kang pwedeng i-share. Marami kang pwedeng i-share. I-share mo sa iyo yung mga kapatid na maliliit. I-share mo sa iyo yung mga life group na mas bata sa iyo at mas maliliit ang kaha sa iyo. I-share. Laging meron kang pwedeng i-share. Hindi laging kailangan ay pera.
Okay? Just make sure na yun na may mapapakinabangan. Baka naman ibinaalis mo lang sa cabinet mo dahil pampasikip na o basura. Huwag ka naman mag-share ng basura. Naalala nyo na nagtaal eruption? Ay, talaga namang dumagsa ang napakadaming basahan. Ang sabi, magbigay ng damit, hindi basahan. Okay? Baka naman wala na lang mapaglagyan. Naalala niyo yung isang yung kwento ng isang member daw ng church na in-invite sa kanyang bahay ang pastor dahil may blessing na ibibigay. Ay di excited yung pastor na bumisita doon sa bahay at ang sabi ng member ay may blessing. Pumunta po kayo pastor sa bahay, may blessing po ako bibigay sa inyo. O di excited naman yung pastor. Pagdating doon, Sister, magandang araw. Abay, good morning pastor. Tuloy po kayo at ipiprepare ko lang po yung blessing na para sa inyo. O may tutuwa naman yung pastor at excited. Maupo muna po kayo dyan sa sopa. Maybe it will take time to prepare. Kaya po, just sit back and relax and enjoy the scenery. Di ba ganyan ang sabi? At ipiprepare ko lang po. Ay, di excited na excited yung pastor at ika na may, ay, matagal bago i-prepare. Ano kaya yun? Matinding blessing ito. Hallelujah. Praise God, praise God. Maya-maya ay bumalik na uli yung si sister at sabi, Pastor, medyo mahirap i-prepare ha. Hintay-hintay lang po ha. Sige lang sister, take your time. Next one. At maya-maya pa'y dumating na si sister. Dala-dala ang isang plastic na may lamang frozen na karning baboy. At sabi, Pastor, are po ang blessing. Ang laking pong blessing niyan. 3 kilo po yung tipak na purong laman. At natagalan po akong tibagin sa freezer dahil yan ay matagal na dyan. Ay hindi ko ho matibag-tibag. Tinapatan ko pa ho ng electric pan yung freezer. Dinidefrost ay hindi agad ma-defrost. Kaya pasensya na kayo kung natagalan. Ano? At tinanggap din naman ng pastor para lamang hindi mapahiya yung sister. Pero alam nyo, yun ay isa sa mga nakakalungkot na story. Bakit? Na kaya lang ibinigay dahil pampasikip lang sa freezer at baka hindi na rin nga makain dahil sa sobrang tagal na sa freezer. Malaking blessing kasi ang laking tipak ng karning baboy na matagal nang naka-frozen doon sa rep niya. Nakakalungkot. Ano? Hindi ko sinasabing wag niyo yung gagawin sa akin dahil hindi naman talaga rin ako mahilig sa karneng baboy. Ano, ang ibig ko lang sabihin ay ito, bibigay ka na rin lamang, make sure na papakinabangan talaga. Kagaya nga nung nangyari nung nagkaroon ng Taal eruption, wag naman tayong mag-ipon ng basura. Tulong ang kailangan ng tao, hindi basura. Okay? Sabi po, sa Proverbs, yan sabi ko sa inyo kanina pag-uusapan natin, Proverbs chapter 19 verse 17. Proverbs chapter 19 verse 17, whoever is kind to the poor lends to the Lord and He will reward them for what they have done. Sabi ko sa inyo kanina, lahat ng tumutulong sa mga mahihirap ay nagpapautang sa Diyos at ang Diyos ang magbibigay sa kanila. Do you think ang Lord ay magpapatalo sa bigayan? Do you think ang Diyos ay mga manggugulang pa sa atin? Definitely na. Hindi siya papayag na siya matalo sa bigayan at kapag siya ay merong utang, natural babayaran niya yun, malamang labis-labis pa because our God is a very generous God. Diba? So, keep on helping. Keep on sharing what you can share to other people. At sa bagay yung paraan ikaw ay nagpapautang sa Diyos and God will definitely bless you. Amen? Naniniwala na kayo na right after this service, yung mga walang pera, magkakapera? Yes. Kasi, if we will apply lahat ng ating matututunan today, God will reward you. God will bless you. And God will let you harvest sa lahat ng iyong itatanim. Amen? So, mga nag-a-agree doon, palakpakan mo ng the best si Jesus. Praise God. Okay. Gusto ng Diyos na mapagpala tayo, no wonder ini-encourage tayo to give. Pastor, kahit budgeted, yes. Because the only way for us to harvest ay sa pagtatanim.
Kaya nga, at ikaw ay kulang kasi di ka nagbibigay. Ulitin ko ha, medyo big words to eh. Pero gusto kong bigyan ng diin kasi ito'y truth, ito'y katotohanan. Kaya nga ikay nakaka-experience ng kulang kasi baka hindi ka nagbibigay. Let me read to you Proverbs chapter 11 verse 24. Proverbs chapter 11 verse 24. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Again, Proverbs chapter 11 verse 24. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Sila raw na nagbibigay ng masagana ay lalong sumasagana. At sila naman daw na nagdadamot ay lalong naghihirap. Okay? So maaaring ang ito na ay isa sa mga kasagutan sa ating iniintay na mapag-usapan ngayong araw na ito. Bakit po, Pastor, ako'y nakakaranas ng kulang? Malamang hindi ka nagbibigay, hindi ka nagtatanim, hindi ka mapagbigay. Eh, Pastor, ako naman po yung mapagbigay, pero ba't kulang pa rin? Eh, di hintayin mo. Kasi kung mapagbigay ka, sinabi ng Bible na ikaw na nagbibigay ng masagana, ay aani ng masagana. Okay? The only way for you to experience harvest is by giving. Ano? Kaya wag kang matatakot. Even if you're experiencing medyo kulang, medyo budgeted, wag kang matatakot because as you give, God will reward you with a bountiful harvest. Amen. Okay. At saka, lagi nating naririnig, ano? You cannot love without giving. Laging-lagi ang nagmamahal ay nagbibigay. Kaya, kung ikay nagmamahal, lagi kang magbibigay. Okay? Sino ang nagbibigay ng napakaganda example niyan na ang love ay nagbibigay? Walang iba kundi si God. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Laging pag nagmamahal, nagbibigay. Ako naman po may intention talagang magbigay. But intention cannot be equated to action. The intention to love is not necessarily love until you do it. Yung intensyong magmahal ay hindi magiging love talaga yan hanggat hindi nagkakaroon ng execution, hanggat hindi nagiging action. Okay? So, wag puro intensyon. Ituloy mo. Wag puro intensyon. Sabi nga ng mga girls, wag puro pagos. Ituloy mo. Yung iba kasi, sa pagtulong o sa pagbibigay, pagos din lang eh. Ituloy mo. Okay? Kung gusto mong mapagpala, wag pagos. Okay. Saka do not delay. Do not delay yung tulong or yung blessing na dapat talaga ibinibigay mo na. Okay? Meron kasi matagal nang kinakausap ni Lord, matagal nang ipinapaalala ng Diyos, pero hanggang ngayon naman hindi mo pa rin ginagawa yung pagtulong. Bakit? Bakit mo dinidelay? Do not delay. Bakit? Kasi maaaring by that time, kaya nga't ang Diyos na mismo nangungusap sa iyo dahil malamang kailangan na niya yon. Kailangan na nung taong pinatutulungan niya sa iyo yung tulong na ibibigay mo. So do not delay. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verses 27 and 28. Proverbs chapter 3, verses 27 and 28. Do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to act. Do not say to your neighbor, come back tomorrow and I'll give it to you when you already have it with you. Ang sinasabi lang po ng verse na yan, huwag mong i-delay yung bagay na pwede mo naman ang ibigay sa iyong kapwa. Lalo pat kung may kakayanan ka naman ang ibigay yun ngayon. Huwag mong sabihin, bumalik ka na lang bukas at saka ako ibibigay sa iyo. Kung kaya mo namang ibigay na ngayon. Diba? Kaganda ng verse. Huwag mong i-delay ang tulong. Kasi baka kaya nadidelay din ang blessing. Kaya nadidelay din ang ani kasi nadidelay ang tulong.
Okay? Sasabihin mo, Lord, ba't wala pa po yung blessing ko? Sasabihin naman ni Lord sa iyo, hindi mo pa rin ibinibigay yung pinabibigay ko. Ibigay mo na't kailangan na niya yan. Kaya nga't ako na nangungusap sa iyo, kailangan na niya yan. Biniyayaan kita ng maging masagana nung mga nakaraan dahil yung kasaganahan mong yon, yung labis na iyon, ay pantulong mo din. Paano nangyayaring minsan yung labis sa atin ay pantulong? Di ba sabi ng Bible, the Lord will let us abound in every good things, so we will abound in every good works. At hahayaan ng Diyos na tayo'y sumagana sa mabubuting bagay upang tayo'y sumagana sa mabubuting gawa. So minsan yung labis na meron ka ay not necessary pang savings or not necessary for your leisure. Minsan yung labis ay pangtulong. Hindi talaga para sa iyo, pinadaan lang ng Diyos sa iyo upang itulong mo sa iba. At ikaw pa rin ang magbebenepisyo pag ginawa mo yon dahil aani ka. Galing ni Lord. Nakaka-amaze si Lord. Yung blessing na pangtulong galing pa rin sa Kanya. At dahil ikaw na may taga-abot lamang, pero pag ikay sumunod, pagpapalain ka pa rin. Ang galing-galing ni Lord. Praise God. Okay. Ano pa? Sabi nga sa inyo, share what you have. So kung babalikan natin si Peter at si John, ano ang shinare nila doon sa lumpo? Wala naman silang pera. Marami na tayo na pag-usapan kanina. Nag-share sila ng tulong, nag-share sila ng fellowship, at ang pinakamatinding na i-share nila ay ito. Acts chapter 3 verse 6. And this will be our last verse for today. Acts chapter 3 verse 6. Then Peter said, Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. Kung anong meron ako, yun ang ibibigay ko. At ano yon? Ano yung meron si Peter na siya niyang ibinigay doon sa lumpo? In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Okay? Ano ang ibinigay ni Peter doon sa lumpo na siya namang ngang meron siya, kaya't meron siya kakayanang ibigay yon? Si Jesus. Yung relationship niya kay Jesus. Meron akong Jesus sa buhay ko, brother, at yun ang i-share ko sa iyo. At gusto mong makita na meron talaga akong relationship kay Jesus, idinideklara ko na sa pangalan ni Jesus, ikay tumayo at kay magaling na. At tumayo yung lumpo. Alam mo, church, meron kang something na pwedeng i-celebrate lagi. Even if do sa mga araw na ikaw ay walang budget. Ano yon? You have Jesus in your life. You have Jesus in your heart. We have Jesus in us. Okay? Enough reason to celebrate life. Enough reason to always keep in mind na meron ka laging pwedeng i-share, and that is Jesus in you. Sabi ni Peter, brother, wala akong silver, wala akong gold. May Jesus ako. Yun ang i-share ko sa iyo. At alam nyo, ang tinanggap ng lumpo that time is much worth more than gold. Ano? Higit na napakahalaga, sobrang layo na napakamasagana kumpara sa ginto at pilak at anumang pera. Bakit? Kasi ang tinanggap niya that time ay ang may-ari ng lahat ng silver at ng lahat ng gold at ng lahat ng kayamanan sa sandaigdigang ito. Walang iba kundi si Jesus. Kapatid, when you have no money, you can share the best thing in life na pwedeng matanggap ng sino man. And that is that wonderful experience of knowing Jesus as their Lord and Savior. At yun ang meron ka, kapatid. Yun ang meron ka. Ano naman kung mabigyan mo ng maraming pera ang kapatid mo kung di mo naman ma-share si Jesus sa kanya na sinasabi mong nasa buhay at nasa puso mo? Ano naman kung makapagbigay ka ng sobra-sobrang tulong pinansyal sa napakaraming taong nakapaligid sa iyo, pero sa kahulihang panahon ay mapapahamak naman ang kaluluwa nila dahil hindi mo na i-share si Jesus na nasa sa iyo. So alam niyo, isa pang aral sa kwentong ito ay laging isipin na the best na pwede nating i-share sa kapwa natin is Jesus.
Why? Because Jesus is higher than heaven. Jesus is higher than hope. Jesus is higher than all created things. Jesus is the most wonderful blessing na pwede mong i-share sa kapwa mo. But let me remind you once again, church, we cannot give what we do not have. Si Peter, very confident claiming that I can give what I have. I have Jesus and I can give it to you. I can give that relationship to Jesus kasi meron siya nun. So let's make sure din naman na we have this relationship with the Lord. Alam nyo, silent po ang Bible sa kung ano yung susunod na nangyari dun sa lumpo. Basta nakita lang natin in the story, siya ay gumaling. Pero I believe in my heart na he will never be the same again. Hindi na siya muling mamamalimos. Hindi na siya muling magmumukhang kawawa sa temple gates. Bakit? Hindi dahil sa siya able na to work and to create wealth, kundi dahil natanggap na niya ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya at dahil doon nagkaroon siya ng pag-asa at dahil doon malamang pagpapalain na siya. Kapatid, maaaring hindi ka ngayon financially able. Maaaring hindi ka ngayon financially blessed. Maaaring hindi ka ngayon financially stable. Pero ito ang aking igagarantiya sa iyo. As long as you have Jesus in your life, God will surely and definitely bless you. God will do everything to prosper you. Okay? Since you have the honor of every riches and wealth in this earth, kapatid, package deal ang tinanggap mo. Tinanggap mo si Jesus, therefore, you receive everything that this world can offer and beyond. Amen? The darling of heaven, the most precious possession of heaven, siya ang tinanggap mo in your life. Okay? Kaya ikaw ay tagapagmana rin ng lahat ng kayamanan na meron sa sandaigdigang ito. You receive Jesus, you receive everything. You have Jesus, you have everything. Amen. Praise God. So what we can do when we have no money, don't be shy. Do beautiful deeds and share what you have. Share Jesus. Share the most wonderful possession, the most wonderful treasure. Na sabi nga ni Jesus in his stories ay merong isang lalaki na naghukay sa isang lupa at nakakita ng kayamanan. Kaya siya madaling umuwi, pinagbili lahat ng kanyang pag-aari, binili ang lupang iyon dahil natagpuan na niya ang pinakamahalagang kayamanan. Alam nyo, what is money? We don't have Jesus in our life. Pero ito naman ang maganda. Tayong mga may Jesus sa puso at sa buhay, money will follow. Money will follow. You are blessed. You are super blessed. Jesus is with us. Amen? Praise God. So lahat ng naniniwala at naunawaan na ngayon, ang mga dapat maging attitude at gawain ng taong nakaka-experience ng medyo kakulangan sa budget. Ito ang dapat nating gawin. Let's glorify the name of Jesus. For Jesus' name is higher than money. Jesus' name is higher than hope, higher than dreams, higher than all created things. Okay? As long as you have this one thing in life, and that is Jesus, you are super blessed. At patuloy ka pang mabe-bless. Amen? Pwede ba palakpakan natin si Jesus? At habang pinapalakpakan natin si Jesus, ililid ulit tayo ni Limuel at ni Denver sa worship. Okay? Let's worship the Lord.
Lifter of my you have to believe, oh Lord, your righteousness. So I pray to you. So I pray to you. Lord, your name is higher than the heaven. Lord, your name is higher than all creation. Higher than gold, higher than dreams. The name of the Lord is higher than the earth. For your name is higher than all creation. Higher than the gold, higher than the dream. The name of I will sing your praise. Call upon your name, Jesus. All I want is I will sing your praise. All I want is Jesus. All I want is your name. Higher than the heaven, Lord, your name is higher than all creation. Higher than all the name of the Lord. Lord, your name is higher than the heaven. Lord, your name is higher than all creation. Higher than all, higher than dreams. The name of the Lord. Praise God. Let me pray for you, church. Lord, salamat po sa umagang ito na biniyayaan niyo po kami na makapag-gawain kahit online. Salamat, Lord, sa pagtuturo at pagpapaalala niyo sa amin ng maraming bagay. Most especially sa aming mga dapat maging attitude and actions sa tuwinang kami po ay nakakaranas ng mga pagkakataon na kami ay financially challenged. Salamat, Lord, kasi hindi naman po kami mananatiling ganon, na kami dumadaan lang, pero may mga
araw kang itinalaga para kami po ay mapagpala at maka-breakthrough in life. Salamat, Lord, dahil tinuruan niyo po kami na piliin lagi kung ano yung aming magiging attitude. Salamat, Lord, dahil bibiyayaan niyo po ang bawat isa na kunin ang aming value sa inyo at hindi sa aming kayamanan. Na kami po ay maging secured in life knowing that we have our Father in heaven who always take care of us and always provide sa aming mga pangangailangan. Salamat din, Lord, kasi kahit sa mga pagkakataon na kami po ay hindi ganun kasagana financially, you will enable us, O Lord, to be a blessing by doing good deeds to ourselves and to other people. And Lord, we pray na lagi niyo po kaming bigyan sa aming mga puso ng kagustuhan to share good things. To share good things. Huwag kaming maging madamot. At hayaan niyo, Panginoon, na habang kami po ay patuloy niyong pinapasagana sa mabubuting bagay, patuloy din naman po kaming sumagana sa mabubuting gawa. Salamat po, Ama. I am declaring in the name of Jesus na ang lahat ng tumanggap ng totohanan sa Panginoong Hesus bilang kanilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ay pasasaganahin mo sa lahat ng aspeto ng buhay in Jesus' name. Bagamat minsay dumadaan sa financial na pangangailangan, pero salamat dahil ikaw ang aming provider, kaya't never kaming magkukulang. Salamat po, Ama. Lagi niyo rin pong ilagay sa aming mga puso't isip to share to other people yung pinakamaganda, pinakamahalaga at matinding possession na meron kami. And that is our relationship with you, Lord Jesus. Give us, O God, that grace, that confidence na lagi kang i-share sa marami. Paalala niyo lagi sa amin, Panginoon, na ang pagkakilala nila sa inyo ay higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Salamat po, Ama. Unto your loving hands, pinagkakatiwala ko po ang buhay ng bawat isa. Let your name alone be blessed and be glorified sa aming mga buhay. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. Praise God.